So yun, mga kabisdak, posible bang mangyari ang tinatawag na energy lockdown o pagkawala ng kuryente sa buong Pilipinas or hindi lang dito, even sa ibang bansa? Dahil nagkaroon ng kumbaga kung sakaling maubos daw ang mga gas or kurodo, no? Posible bang mangyayari yon, mga kabisdak? So yun, panoorin nyo hanggang dulo kung anong mga dapat gagawin kapag nangyari ito. Pero, disclaimer lang, huwag kayong magpanik dahil ito ay kung sakali lang naman kapag nangyari. At least, alam nyo na ang gagawin kapag ito ay nangyari. At kung mag-lockdown ulit. Okay? At least ready na po tayong lahat. Okay, so ayan, gabay sa paghanda. Energy lockdown sa Pilipinas. Okay. Ang isang malawakang crisis sa kuryente or energy lockdown ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at mahinahong pag-iisip. Narito ang isang komprehensibong checklist based sa mga praktikal na hakbang na dapat gawin ng bawat pamilyang Pilipino. Number 1 na gagawin mo, mga kabisdak: kaligtasan at seguridad. Safety first. Ang pinakaunang priority ay maiwasan ang aksidente sa loob ng bahay. Iwasan ang kandila hanggat maaari. Gumamit ng LED flashlight, headlamps o emergency lights. Kung kailangang gumamit ng kandila, huwag itong iwanang walang bantay. Okay, unplug appliances. Hugutin ang saksakan ng mga sensitibong gamit, TV, computer, ref, upang maiwasan ang power surge kapag bumalik ang kuryente. Tama. Lockdown mode. Okay, ito na. Siguraduhin lock ang lahat ng pinto at bintana. Ang madilim na paligid ay maaaring maging pagkakataon para masamang loob. Tama, kabisdak ka. Masamang loob ay makakapasok. Okay? Paano patagalin? Patatagalin ang natitirang supply ng kuryente sa iyong mga gadgets. Okay? Power savings mode, i-on agad ang extreme power savings mode sa mga cellphone. Okay? Brightness control, ibaba ang brightness ng screen at i-off ang Wi-Fi Bluetooth kung hindi ginagamit. Charging strategy, gamitin ang mga power banks para sa mga emergency calls lamang. Iwasan ang social media, scrolling at panonood ng videos. Pangatlo, mga kabisdak, pagkain at tubig. Ang maayos na nutrition ay hydration ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalmado. Okay. Stock file, magtabi ng inumin tubig na tatagal ng 3 o 5 araw. Minimum 1 gallon bawat tao, bawat araw. Ref management. Huwag buksan ang refrigerator kung hindi kailangan. Ang pagkain sa loob ay mananatiling malamig ng hanggang 4 na oras. Sa freezer naman ay hanggang 24-48 hours kung puno at sarado. Okay. Yan. No cook meals, maghanda ng mga dilata na may easy open tabs, biskwit at energy bars. Okay, pang-apat, mga kabisdak, medical needs, special care para sa mga pamilyang may miyembrong may sakit o senior citizen. Okay. Backup for equipment. Kung may gumagamit ng oxygen concentrator o nebulizer, alamin ang location ng
pinakamalapit na ospital o barangay center na may generator. Okay. Manual medicine lag, isulat ang schedule ng gamot sa papel dahil baka malubat ang phone na ginagamit na alarm. Okay. Impormasyon at koneksyon, iwasan ang infodemic o pagkalat ng maling balita. Iwasan, the next, official channels, i-follow ang verified accounts ng DOE o Department of Energy, NGCP, National Grand Corporation of the Philippines, Meralco o ang inyong local electric. Okay. So, AM radio traditional na radyo ay pinaka-reliable na source ng balita sa panahon ng blackout. Pang-anim, transportasyon at paglabas. Full tank panatilihing may sapat na gasolina ang sasakyan. Ang mga gasolinahan ay maaring hindi makapag-pump ng fuel kung wala silang generator. Avoid travel hanggang maaari ay huwag nang lumabas sa gabi dahil sa kawalan ng street lights at traffic signs. Alternatibong solusyon para mahabang blackout, solar lighting. Okay? Mamuhunan sa maliit na solar lamps na pwedeng itirik sa labas sa umaga. Okay, dito na naman tayo. Community supports, makipag-ugnayan sa mga inyong kapitbahay ay ang bayanihan ay susi sa ganitong crisis. Manual tools, siguradong manual can opener ang kagamitan, hindi kailangan ng kuryente. Tandaan, ang takot nagmumula sa kawalan ng plano. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. So yun mga kabisdak, no? Sakali lang naman kapag nangyayari yun. Pero, yun nga, yung sinasabi ko, huwag kayong magpanik. Kasi nga, malabong mangyayari yan. Yung tinatawag na energy lockdown o pagkawala ng kuryente sa buong Pilipinas. Or hindi pa dito, kasali na rin sa ibang bansa. Kasi mga kabisdak, hindi mangyayari yun. Kasi nga, maraming ang source dito ng kuryente. Or kung nakakaalam, mayroong may nakakaalam, yung tinatawag na tungunan sa mismo sa Leyte, malaking source yan. Yun ang nagsusupply sa buong Leyte, buong Cebu ng kuryente. So, maaring dito sa Maynila, pwedeng, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ibang source ng kuryente. Ang iba dyan ay gumagamit ng enerhiya or yung kailangan ng gas. So, yun, kapag nangyari nga, pag naubos yung gas, maaaring mawawalan tayo ng kuryente. Pero yan nga, malabo mangyari yun. Lalo na dito sa Pilipinas ay palaki na palaki yung mga project or magkakaroon ng malaking solar panel. So, even sa probinsya mga kabisdak ay lalo sa San Isidro Leyte, meron na silang 4 na hectares na solar panels na ginagamit. Ayan, sakop na yung buong lungsod. Kaya ng supply ng buong lungsod. So, maring pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari, yun. Pwedeng mangyari kapag walang solar. Pero pagka malabong mangyari mga kabistak, yung tinatawag na energy lockdown. Pero yun, huwag kayong magpanik dahil malabo mangyayari yun. So, yung tinatawag naman na taggutom or kung talagang magtuloy-tuloy pa yung yung tinatawag na pagkaubos ng gas, kasi sabi nga nila kapag naubusan na ng gas, matigil na pasada, lahat ng mga sasakyan, pati na ang airplane, matigil ang mga biyahe kapag naubusan na ng gasolina, no? So, yun, pwede mangyari. At yung sinasabi na tagutom, nakatakda na yun eh. Kung nanonood ka ng Bible, nakatakda na yun. Huwag kang matakot, mangyayari yun. Tandaan niyo yan, lahat ng nakasulat sa Bible mga kabisdak, nangyayari na, pero hindi pa yung katapusan. Nakatakda na yun, huwag kang matakot, huwag kang magpanik. Isa lang ang dyan, kumapit ka sa taas, magbalik loob sa taas, at
hindi pwedeng hindi mangyari dahil nakatakda na talaga siya. So yun lang no mga kabisdak, kung nagustuhan yung ginawa kong video, huwag naman sana kalimutan i-subscribe si Bisaya dahil malaking tulong na yung Kabisaya no. So maraming salamat sa mga solid kabisdak niya. Thank you, God bless inyong lahat, na ipagpalain tayong lahat. Huwag kayong magpanik dahil si God lang nakakalam sa lahat. Tiwala lang sa lahat at tiwala lang ang lahat sa taas. Kapag nasa sayo, nasa puso, nasa isipan, puso mo ang Panginoon, hindi ka matatakot. Lagi tayong gagabayan. So yun lang, maraming salamat.